Sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na determinado siyang ipagpatuloy ang pambobomba sa Gaza matapos na manawagan ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden para sa isang makabuluhang de-escalation upang magkaroon na ng ceasefire sa pagitan ng Palestine at Israel. Matapos na makipag-usap si Netanyahu sa telepono kay Joe Biden, agad niyang sinabi na determinado siyang ipagpatuloy ang military operation hanggang sa makamit ng Israel ang hinahangad nito upang maibalik na ang katahimikan at seguridad ng kanilang mamamayan, ayon sa ilang mga media outlets sa Israel. Mahigit 2 linggo nang nakakalipas nang sumiklab ang pinakamalalang karahasan sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian habang pinapatuloy pa rin ng militanteng grupo na Hamas ang mga ginagawa nitong rocket fire sa Israel. Kumalat na rin ang kaguluhan sa Jerusalem, West Bank at Israel habang ang mga nagpoprotestang Palestinian ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang suporta sa mga taga-Gaza na kasalukuyang nakikipag-away sa mga Israeli police. Samantala, ang ilang mga nagpoprotesta ay patuloy na naghahagis ng mga bato habang ang mga Israeli police naman ay nagpapaputok ng mga tear gas. Marami rin sa mga demonstrador ang hindi sumusuporta sa Hamas, ngunit nakikita nila ang mga ginagawang protesta bilang pagkontra sa pananakop ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine. Samantala, noong Miyerkules ng hapon, sinabi ng mga Lebanese security officials na nagpakawala sila ng mga rockets mula sa katimugang bahagi ng Lebanon at target umano nito ang Israel. Sinabi ng Israeli military na agad na tumunog ang mga air raid sirens nito sa hilagang bahagi ng Israel at isa sa 4 na mga rockets na pinakawalan ng Lebanon ay na-intercept ng kanilang Iron Dome missile defense system. Sinabi naman ng Israel Defense Force sa kanilang Twitter account na agad gumanti ang kanilang artillery forces sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga artillery shells sa ilang mga target sa Lebanon. Samantala, ang mga ginawang airstrikes ng Israel noong Miyerkules ay pumatay ng 6 na katao sa Gaza at pinadapa rin nito ang isang gusali na kung saan mayroong naninirahan na 40 katao. Sa kabutihang palad naman ay nakaligtas ang lahat ng nasa loob ng building dahil nagpaputok ang mga fighter jets ng Israel na mga warning shots 5 minuto bago nito ginawa ang pambobomba. Ang bilang naman ng mga Palestinian na namatay sa Gaza ay umakyat na sa higit 200 katao, kasama na dito ang hindi bababa sa 64 na mga bata ayon sa mga health officials ng Gaza. Hindi rin bababa sa 17 Palestinians ang namatay sa West Bank. Ang bilang ng mga namatay sa Israel ay kasalukuyang nasa 12 katao, kabilang ang 2 bata. 2 Thai workers sa southern Israel ang napatay sa isang rocket attack na nagmula sa Gaza at mahigit sa 3,000 mga rockets naman ang pinakawalan ng Hamas patungo sa Israel. Marami na ring mga tahanan ang nawasak dulot ng mga pambobomba, kasama ang ilang mga Palestinian na pamilya na nailibing sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Sinabi naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipinapakita sa military operation ng IDF na mayroong kapalit ang mga ginagawang pag-atake ng Hamas sa Israel. Inilarawan ng spokesman ng Israeli military na si Lieutenant Colonel
Jonathan Conricos ang mga tunnel bilang isang backbone ng mga operasyon ng Hamas at idinagdag nito na balak nilang palawigin pa ang kampanya upang wasakin ang lahat ng mga tunnel networks ng nasabing militanteng grupo sa susunod na mga araw. Ang Hamas na kung saan ay itinuturing ng Estados Unidos bilang isang teroristang grupo ay ang namumuno sa mga ginagawang rocket attacks sa Israel at ang Hamas rin ang kasalukuyang namamahala sa Gaza Strip na may lawak na 140 square mile at may 2 milyong katao na napapasailalim sa Israeli blockade mula pa noong 2007.